Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Sa puntong ito, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Chris Perez. Good morning Mr. Perez. Sa mga natitirang araw po ng Hulyo, inaasahan ba natin o meron po ba kayong namamataan pa na sama ng panahon na posibleng ma-develop o kaya naman po'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility? Magandang umaga rin sa iyo, Amor, sa mga taga-subaybay ng Panahon TV. Sa ngayon nga ay sa loob ng 24 na oras, wala tayong inaasahan na bagyo na mamumuo sa loob ng ating area of responsibility at maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw, yung umiiral na ridge ng high pressure area dito sa may bandang Hilagang Luzon, ang inaasahan nating weather system na makakaapekto sa ating bansa. Ayan, bagamat wala naman po nagbabadyang sama ng panahon o bagyo dito sa ating bansa, ipagpatuloy pa rin po natin ang pagmumonitor sa mga updates na ilalabas ng Pag-asa. At eto naman po, bagamat nagtapos na nga itong El Nino phenomenon, nagbabanta naman ngayon ito pong La Nina phenomenon. So sa ngayon, ano na po bang update ng Pag-asa tungkol dito? Gaano na ba kalaki yung posibilidad na ma-develop yan? At kailan po ito posibleng maramdaman dito sa Pilipinas? Amor, gaya nga nung binanggit nung nakaraang climate forum dito sa Pag-asa, no? Binomonitor natin yung kaganapan dito sa Central Equatorial Pacific. Nung panahon ng El Nino, makikita natin na itong portion na to, yung Nino region na to, ay namumula. Ibig sabihin, napakainit ng sea surface temperature dito. Pero as of July 9, 2016, mapapansin natin, dito naman ay kulay asul na o kulay blue na nagpapakita na dahan-dahan ngang lumalamig itong bahagi nito ng Central Equatorial Pacific. Ngayon, yung forecast sea surface temperature naman natin sa mga darating na buwan, makikita natin, ito yung nangyari during the El Nino period at sa mga darating na latter part of this year, probably the third at saka last quarter of the year, yung lalamig naman ng tubig natin dito nga sa Central Equatorial Pacific. Meaning to say, sa ngayon, nasa neutral ENSO condition tayo sa Central Equatorial Pacific. Subalit, inaasahan natin yung transition into weak La Nina sa buwan ng August, September, October. At likely nga, yung full-blown effect ng La Nina inaasahan natin last quarter of this year, October, November, December. Pinapayungan pa rin natin yung mga kababayan natin na patuloy ngang magantabay sa mga La Nina advisory na ipapalabas ng Pag-asa sa mga darating na buwan. Alright, so linawin lamang po natin, tayo po ngayon ay nasa neutral condition pero palaki pa rin po ng palaki yung posibilidad ng development ng La Nina at nabanggit nga po ni Mr. Perez, posible po nating maramdaman yung pong epekto niyan by last quarter of 2016. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV. And for today naman po, ano po bang inaasahan nating weather condition base po dito sa inyong 5 a.m. weather forecast? Amor, magandang balita para sa mga kababayan natin nagpaplano ng any outdoor activity sa araw nito, no? Dahil nga sa umiiral na ridge ng high pressure area dito sa Northern Luzon at wala namang iba pang weather disturbance sa anumang bahagi ng ating bansa, asahan pa rin po natin, makakaranas pa rin tayo ng mainit at medyo malinsangang panahon sa araw nito. Maliban na lamang sa mga pulupulong dagliang pag-ulan o mga pagkidlat at pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi. So basically, warm and humid weather condition, kung maging maulap man, asahan po natin latter part of the day. So yung outdoor activity natin, magdala pa rin po ng mga pananggalang sa biglaang pag-ulan, payong para kung hindi man po pananggalang sa biglaang pag-ulan, ay pananggalang din po natin sa sobrang init ng araw. Ibig sabihin lamang nito para sa ating viewers kung lalabas po ng bahay kahit po mainit o maalinsangan ng ating panahon tulad nga po na nabanggit sa atin ni Mr. Perez, inaasahan pa rin po natin posible pa rin ang pagkakaroon ng isolated rain showers or thunderstorms sa dakong hapon o kaya naman ay sa gabi. At kaugnay po nitong thunderstorm, nararanasan nga natin itong mga nakalipas na araw yung severe thunderstorm na nagdala pa nga ng hailstorm. Dyan po yan sa ilang bahagi ng ating bansa, kabilang na dito po sa Cavite at ganun din sa may Parañaque. At nakuna pa nga po yun ng video ng ilang po nating netizens. At ako ikukumpara po natin yung hailstorm dito po sa ating bansa, dun po sa ibang bahagi pa ng mundo. Ano po ba ang pinagkaiba nito in terms of size, ganun din po yung impacts at pati na rin po yung frequency o gaano po ba kadalas nararanasan ito? Amor, basta meron tayong tinatawag na severe thunderstorm or linawin muna natin, kung may thunderstorm tayo, pwede ito magdulot ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Subalit ang isang severe thunderstorm lamang ang pwedeng magdulot nga ng hailstorm.
At bagamat dito nga sa bahagi ng mundo, sa tropics ay mas madalas itong mga nagaganap na thunderstorm, dito po sa mid-latitude, sa north at saka south of the equator, dito mas madalas nagiging favorable ang condition para magkaroon tayo ng hailstorm at yung mga nabubuo dito mga hail ay di hamak na mas malaki kumpara nga sa mga nararanasan dito sa tropical region. Ngayon, paano nga ba nabubuo ang isang hailstorm or ang isang hail, no? So dito sa ating atmosphere, nagkakaroon tayo ng tinatawag na freezing level. Habang umaakyat tayo sa ating atmosphere, lumalamig ang temperatura to the point na pag na-reach natin itong freezing level, ang anumang bahaging tubig or water vapor na lalagpas doon ay posibleng ang maging yelo. Ngayon sa mid-latitudes, itong tinatawag nating freezing level, Amor, mas mababa. Nasa around 3,000 meters lamang kumpara sa atmosfera ng mga bansa na nandito nga sa tropics. Kung kaya't mas pabor sa mga lugar dito nga sa mid-latitudes ang pagkakaroon ng hailstorm, karaniwan na mas malalaki ang nabubuong mga hail kumpara nga dito sa tropical region na kung saan ang freezing level mas mataas, ang temperatura naman pababa sa freezing level, papunta sa kalupaan, mas mainit. Kaya nalulusaw kung kadalasan, bago pa man din bumagsak sa kalupaan ng ating bansa, yung mga malalaking hailstones ay mas maliit na ito kumpara nga sa mga bumabagsak dito sa mid-latitude areas. So regardless, palagi pong nating tatandaan ang isang thunderstorm, pwedeng magpaulan, magdulot ng pagbugso ng hangin, pero ang isang severe thunderstorm lamang ang pwedeng magdulot ng pag-ulan ng yelo or magdulot ng hailstorm sa ating bansa. Ayan po't naipaliwanag sa atin ni Mr. Perez ang tungkol dito kung paano nga ba nabubuo yung hailstorm at nalaman din po natin na dito pala sa mid-latitude areas nararanasan yung mas malalaki na yelo kumpara po sa mga lumalagpak na hail dito po yan sa ating bansa. At panghuling katanungan na lamang po Mr. Perez, sa darating po na Lunes, isang makasaysayang event na naman ang mangyayari at bilang paghahanda lalo na para sa ating Pangulo at ganun din dito sa lahat na naghahanda para rito, ano po bang inaasahan nating weather condition dito sa kauna-unahang zona ni President Rodrigo Duterte? Amor, magandang balita rin sa ating mga kababayan, no? So, bagamat wala tayong bagyo na inaasahan sa loob ng 24 na oras, maging sa araw ng kauna-unahang zona ng ating Pangulo, ay makikita natin dito na meron tayong inaabangan na posibleng low pressure area sa may bandang kanluran at silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Itong inaasahan nating possible low pressure area nito ay pwede ring magkaroon ng epekto sa overall weather, hindi lamang dito sa Hilaga at Gitnang Luzon, kundi maging dito sa Metro Manila. Kaya sa Lunes, sa sa unang zona po ng ating Pangulo, inaasahan po natin posibleng maging maulap, kung magkaroon po ng pag-ulan, light to moderate lamang at may mga possible na thunderstorm din po. At ito nga pong kasabihan na change is coming, applicable din po yan sa ating weather, kaya posible pa rin ang pagkakaroon ng pagbabago sa lagay ng ating panahon. Kaya tutok lamang, dito lang po yan sa Panahon TV for updates mula po yan sa Pag-asa. Ay maraming salamat po Mr. Chris Perez sa bahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre sa mga dagdag kaalaman na rin para sa ating viewers ngayong Sabado. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.